Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 16, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pumalag sa inilabas ng ICC na listahan ng umano'y co-perpetrator ng dating Pangulo sa war on drugs. Dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at Senador Christopher Bongo pumalag sa pagkakadawit sa listahan ng umano'y co-perpetrator si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa gyera kontra iligal na droga. High Messer System target ilunsad ng DepEd para sa school year 2026-2027. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa sertipikahang urgent ang anti-dynasty bill. Pilipinas naman bumaba ang ranggo sa Global Corruption Ranking. Metro News, mahigit 60 million pesos na halaga ng iniinalang shabu nasa batsa na iya. Sa ating balitang S&T, ground subsidence na-detect sa mga reclaimed area sa Manila Bay. Lifestyle News, sa bus company na Philtranco magsasara na matapos ang higit isang siglo nitong operasyon. Sa ating trivia, karawan ngayon ng aktor at singer-songwriter na nagpasikat ng mga witing Lumayo Ka Man Sa Akin at Muli, Sino Siya Alamin. Balitang kakaiba, 2 turista sa Thailand, inakalang restaurant ang burol ng isang patay. Ang ating po oras, 6:41 na umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antigo. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakaambas sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring tumaas ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ang presyo naman ng gasolina ay posibleng madagdagan ng piso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Ito na ay kapitong sunod na linggo na pagtaas sa presyo ng diesel habang ika-6 naman sa gasolina. Samantala, pamahalaan pinadali ang pagbenta ng sobrang solar power sa grid. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Mas pinasimple at pinabilis ng pamahalaan ang paglahok sa net metering program para mas maraming Pilipino ang makagamit ng solar energy at makatipid sa kuryente. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dumarami ang mga bahay at negosyo na nag-i-install ng solar panels. Pero noon, anya mahirap ibenta pabalik sa grid ang sobrang kuryente dahil sa mabagal at magulong proseso sa ilang lugar. Sa ilalim ng programa, pwedeng maglagay ng solar panels ang mga kabahayan at negosyo at ibenta ang sobrang kuryente sa power grid. Ibig sabihin, mas mababa ang bayarin at nakakadagdag pa sa supply ng kuryente. Upang ayusin ito, nilagdaan ng DOE, DILG at DPWH ang isang joint memorandum circular na nag-uutos sa mga lokal na pamahalaan na gumamit ng iisang application form at sundin ang takdang oras ng pagproseso kapag kumpleto na ang requirements. Inatasan din ng ERC ang mga distribution utilities na tapusin ang interconnection sa loob ng 20 working days mula sa pagtanggap ng kumpletong aplikasyon. Layo ng pamahalaan na gawing mas madali ang paggamit ng solar energy, mapababa ang bayarin sa kuryente at palakasin ang paggamit ng mas malinis na enerhiya sa bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774
774 Balita Ngayon. Samantala, pumalag ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nilabas na listahan ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa umano'y madugong giyera kontra droga mula 2011 hanggang 2019. Inilarawan ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Kaufman ang inilabas na listahan ng ICC bilang legal fiction. Wala niyang katotohanan ang lumabas sa listahan ng 8 co-perpetrators ng dating Pangulo sa war on drugs nito. Inamin naman ni Kaufman na isang taon nang alam ni dating Pangulong Duterte ang listahan ng mga pangalan ng umano'y kasabwat niya, ngunit hindi aniya ito inilabas ng kanilang kampo. Patunay aniya ito na mali ang claim na malalagay sa alanganin ang integridad ng investigasyon ng prosekusyon kapag nabigyan ng interim release ang dating Pangulo. Itong Biyernes, sinilabas ng ICC ang mas kaunting redacted ng bersyon ng Document Containing the Charges o DCC na isinumite ng prosekusyon na naglalaman ng mga pangalan ng 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte, kabilang ang mga kasalukuyang senador na sina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Kasama rin sa listahan ng mga dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Isidro La Peña, dating direktor ng NBI na si Dante Giran, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang miyembro ng PNP at matataas na opisyal. 774 Balita Ngayon. Maring itinanggi ni na dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at Senator Christopher Bongo ang pagiging kasabwat umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pagiging kasabwat umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa war on drugs nito. Tinukoy sa inilabas na dokumento ng ICC ang umano'y pagiging abogado ni Aguirre kay Duterte nung alkalde pa ito ng Davao at sa iba pang miyembro ng Davao Death Squad. Gayon din ang kanyang pagiging Justice Secretary mula Hulyo 2016 hanggang April 2018. Ayon kay Aguirre, wala siyang kinalaman sa war on drugs at posible anyang kaya lang siya sinali sa listahan ay upang magkaroon ng kredibilidad ang sinasabing isang national policy o common plan ng Duterte administration ang war on drugs. Sa panig naman ni Go, sinabi nitong ang naturang alegasyon ay walang basihan, one-sided at walang kinalaman sa kanyang tungkulin bilang Special Assistant to the President mula 2016 hanggang 2018 at bilang Executive Assistant sa Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Sinabi rin ni Go na hindi rin tama ang claim na siya ay naging Chief of the Presidential Management Staff dahil kailanman na hindi siya na-appoint sa naturang posisyon. Mga alegasyon sa petisyon laban kay Senate President Tito Soto, iginiit na hindi totoo. Detalye po ihahatid ni Conde Batak. Tahasang itinanggi ni Senate President Tito Soto III ang mga alegasyon sa inihaing petisyon laban sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio at ng 2 pang abogado. Kaugnay ito sa inihain sa Korte Suprema na petition for indirect contempt laban kay Soto dahil sa umano'y paglampas nito sa legitimate commentary matapos na ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang mga articles of impeachment na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Soto sa ilalim ng Rule 71 ng Rules of Court, masasabi lamang na indirect contempt kung ito ay ginawa sa labas ng korte na direktang pumipigil, sumisira at nagpapasama sa administrasyon ng hustisya. Git ni Soto, ang simpleng paghahayag ng pagtutol sa desisyon ng korte ay hindi may tuturing na indirect contempt. Ibinalik ni Soto kay Topacio na bilang abogado ay nalalaman niya ito dahil siya mismo ay marami ng sinabi sa publiko na kritisismo sa naging desisyon ng korte na hindi pabor sa kanyang mga kliyente. Naunang sinabi ni Soto na ang petisyon laban sa kanya ay walang legal o factual basis at pawang publicity stunt lamang. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 6:48 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng balitaan, pinag-aaralan naman ng Department of Education na DepEd ang pagpapatupad ng trimester system para sa school year 2026-2027. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng panukala na magkaroon ng mas mahaba-haba or mas hahaba at mas flexible na panahon ng pagtuturo
mabawasan ang trabaho ng mga guro at mapataas ang kalidad ng pagtuturo. Sa ilalim ng trimester system, hatiin ang 201 school days sa 3 academic terms na may mas mahahabang panahon para sa pagtuturo at gawain para sa mga mag-aaral. Bawat termino ay magkakaroon ng mas mahaba at tuloy-tuloy na araw ng pagtuturo upang mas maayos ang pacing ng mga aranin. Magkakaroon din na nakatakdang break sa pagitan ng mga termino upang mabigyan ng oras sa mga guro para sa lesson planning, pagsusuri ng outputs at iba pang professional task na makatutulong sa mga epektibong pagtuturo. Samantala, umano'y palitan ng text messages ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating USEC Adrian Bersamin ukol sa kickbacks. Hindi dapat paniwalaan hanggat hindi nabiberipika at walang ebidensya. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Grace Mariano. Grace, please come in. Pinayuhan ni House Assistant Majority Leader Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong ang publiko na maging kalmado, maingat at huwag basta maniwala sa mga espekulasyon at mga hindi beripikadong impormasyon. Mensahe ito ni Adjong makaraang ibunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na mayroong records of communications o palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating USEC Adrian Bersamin ukol sa mga kickbacks mula sa insertions sa national budget at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Adjong, lahat ay may karapatan na maglabas ng alegasyon pero sana ay formal itong maisumite sa tamang forum at dapat suportado ng authenticated evidence. Ipinunto ni Adjong na seryoso ang nabanggit na alegasyon laban sa Pangulo, kaya kung may ebidensya ay kailangan itong dumaan sa tamang proseso at dalahin sa kaukulang institusyon. Nagbabala din si Adjong na ang pagpapakalat sa publiko ng hindi nasuring akusasyon ay maaaring magpahina sa mga institusyon at magdulot ng pagkawala ng tiwala dito ng mamamayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Bukas sumano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang Anti-Political Dynasty Bill depende sa magiging pinal na bersyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malalaman ang magiging aksyon ng Pangulo kapag nakarating na sa Office of the President ang bersyon ng Kamara at Senado. Sinabi ni Castro na pag-aaralan ni Pangulong Marcos ang nilalaman ng panukalang batas at kung maganda ang mga posibleng probisyon, posibleng sertipikahan ito ng Pangulo bilang urgent bill. Inihayag pa ni Castro na ikinatuwa ng Pangulo ang isinasagawa ng public consultation ng mga kongresista at mga senador kaugnay ng Anti-Political Dynasty Bill upang makuha ang pulso ng publiko. Mahabatid na kasama ang Anti-Political Dynasty Bill sa inaprobahang 21 priority bills sa ginanap na LEDAC meeting sa Malacanang. Manhunt laban sa mga nasa likod ng pamamaslang sa dating beauty queen at director ng Electric Cooperative, pinaigting ng PNP. Angel Garcia sa detalye. Iniutos si Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang hepe ng Philippine National Police ang full-scale manhunt laban sa mga salari sa likod ng Paumaril sa isang dating beauty queen sa Isabela at sa direktor ng Electric Cooperative sa Oriental Mindoro. Ayon kay Nartates, inatasan na niya ang mga regional directors ng Police Regional Offices 2 at 4B na masusing imbestigahan ang dalawang insidente upang matukoy ang motibo, matunton at maaresto ang mga responsable. Nagbigay din ito ng direktiba sa lahat ng police commanders sa lalo pang paigtingin ng mga hakbang sa pag-iwas sa krimen, kabilang pagtatayo ng mga checkpoint, pagpapalakas ng police visibility at sa tihikong paglalatag ng mga tauhan sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation. Dagdag pa niya, dapat itong samahan ng mga pinaigting operasyon laban sa mga loose firearms at masusing pagbabantay sa mga wanted person na kadalasang sangkot sa paulit-ulit na paglabag sa batas. Matatandang sa Isabela, nasa loob ng kanyang sasakyan ng dating Miss Philippines Earth runner-up at ngayon ay guro na si Lulette Jane Ramiro de Guzman kasama ang kanyang mga anak ng pagbabaril siya na isang armadong lalaki sa Barangay Gabaritan sa bayan ng San Manuel. Samantala, sa Oriental Mindoro, si Antonio Mendeja na isang direktor ng Oriental Mindoro Electric Cooperative
ay pansamantalang huminto para tignan ang kanyang sasakyan sa bayan ng Pinamalayan nang siya ay pagbabarilin ng hindi patukoy na sospek. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, bumaba ang ranggo ng Pilipinas sa ikatlong sunod na taon sa global ranking ng Transparency International na sumusukat sa Corruption Perception. Batay sa 2025 Corruption Perception Index o CPI, naranggo ang Pilipinas sa 128 mula sa 182 na mga bansa na may score na 32 out of 100. Mas mababa ito mula sa 115th na ranggo noong 2024 na may score na 33 at 114th noong 2023 na may score na 34. Ito ay mas mababa sa global average na 42 at regional average sa Asia Pacific na 45. Nagpapakita umano ito ng patuloy na hamon sa transparency at good governance sa Pilipinas. Ang pagbaba sa Corruption Perception Index ranking ng bansa ay kaugnay ng flood control corruption scandal na inilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon. Una nang tiniyak na Malacanang na patuloy ang administrasyon sa pagsugpo sa katiwalian at asahan umano ng publiko na makikita ang pagbabago sa pagpigil sa korupsyon at paglilinis sa pamahalaan. Ugnayang politikal, kalakalan at pamumuhunan at tatalakayin sa 3 araw na trade mission ng mga kinatawan ng European Union sa Pilipinas. Yan po ang buong ulat na ihatid sa atin ni Gina Mapi. Gina. Magdaraos ng 3 araw na trade mission ang 6 na kataong delegasyon ng International Trade Work Association o INTA sa bansa. Magsisimula ngayong araw at 16 ng Pebrero hanggang 18. Tatalakayin ang ugdayang politikal, ekonomiko, kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng European Union at ng Pilipinas. Dayon ng misyon na mapatatag ang magandang progreso ng free trade agreement sa pagitan ng EU at mga bansa sa ASEAN at ipakita ang commitment ng EU Parliament na suportahan ang pagtatapos ng komprehensibong kasunduan ngayong taon. Ganun din ang matugunan ang trade relations ng EU sa Indo-Pacific region, mga global issue kabilang ang reforma o pagbabago sa World Trade Organization o WTO. Ang delegasyon na pinamumunuan ni INTA Chair Van Blanche kasama ang mga miyembro ng delegasyon ay makikipagtalastasan sa mga matataas na opisyal ng Pilipinas at iba pang partners at mga stakeholder. Ako si Gina Mapel, DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa mahigit 60 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa NAIA. Sa statement ay nilabas ng PNP na kasaad na naharang ang bagahe ng isang German national sa NAIA Terminal 3 Customs International Arrival Area. Nang isa lang sa inspeksyon, doon nadiskubre ang nasa mahigit 8 kilong hinihinalang shabu na nakatago sa isang packing compartment. Agad namang inarestong suspect at kinumpiska ang mga kontrabando. Samantala, 4 na parcel lang naharang ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa Pasay, makaraang mapag-alamang naglalaman nito ng nasa 3.8 kilograms ng hinihinalang marijuana mula Thailand at Canada. Samantala, traffic alert muna tayo. Isang aksidente ang naganap ngayong umaga sa Marcos Highway, F. Mariano, westbound. Sangkot ang isang truck at motorsiklo at dahil po sa aksidente, okupado ngayon ang bahagi ng isang linya ng kalsada sa naturang lugar. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 18 centavos. Nasa 69 pesos and 7 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 28 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 51 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi February 15, 56, 26, 57, 33, 52, at 23, kung saan naabot sa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 27, 48, 40, 3, 25, at 15, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 51,672,278 pesos and 94 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag na umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang balitang S&D ground subsidence na-detect sa mga reclaimed area sa Manila Bay. Ano ba itong ground subsidence na ito? Alamin natin sa ulat ni Rose May Miranda, RM. Natuklasan sa isang pag-aaral mula sa University of the Philippines, ang localized ground subsidence o ang unti-unti o biglaang pagbaba o paglubog ng ibabaw ng lupa sa bahagi ng Manila Bay Freeport Zone batay sa mga satellite-based measurement mula January 2018 hanggang December 2021. Ang peer-reviewed research na may pamagat na ground deformation monitoring of reclaimed lands along Manila Bay Freeport Zone using PS-INSAR technique ay sinuri ang mga reclaimed area na kilala bilang Bay City gamit ang 119 Sentinel-1 radar satellite images para sa parehong pataas at pababang track. Gumamit din ng mga mananaliksik mula sa UP Department of Geodetic Engineering ng Persistent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar o PS-INSAR, isang satellite technique na may kakayahang mag-detect ng millimeter level ng vertical na paggalaw ng lupa. Sa kabuuan na naprosesong lugar, ang mean vertical velocity rate ay nasa negative 2.06 plus o minus 2.84 millimeters per year na nagpapahiwatig ng pangkalatang bahagyang pagbabang paggalaw ng lupa. Gayunpaman, binigyan diin ng pag-aaral na nananatiling stable ang karamihan sa Manila Bay Freeport Zone kung saan may nagaganap na subsidence o paglubog ng lupa sa mga localized cluster kaysa sa buong reclaimed islands. Ipinaliwanag pa rito na karaniwang binubuo ang mga reclaimed land ng unconsolidated na mga sediment sa dagat tulad ng silt o burak at buhangin na kalaunay nagiging compact o nagsisiksikan at nagdadagdag ng bigat sa mga gusali at infrastruktura. Nagbabala ang mga mananaliksik na nagpapataas ang subsidence sa pagkakalantad sa mga coastal hazard tulad ng pagbaha at mga storm surge. Asahan din naman ang tuloy-tuloy na ground deformation sa mga reclaimed area at inirekomenda ang patuloy na pagmonitor para matukoy ang mga lugar na may malaking deformation, ma-detect ang mga building structural deformation at makahanap ng solusyon para maibsan ang mga pangalid ng environmental hazard. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po lifestyle news, sa bus company na Philtranco magsasara na matapos ang higit isang siglo nitong operasyon. Oy. Oo. Si Darlene nakasakay din siguro ng bata. Oo, correct. Parang Oo. nakakalungkot, no? Oo nga. Ay, nako. Ito po, detalye hatid po sa atin ni Mika Fajardo. Mika? Opisyal lang inanunsyo ng Philtranco Service Enterprises Incorporated ng kanilang pagsasara sa March 30 matapos ang mahigit 100 taong operasyon nito. Ayon sa mga ulat, ipinahayag ng Pangulo at CEO ng kumpanya na si Michael M. Saban ang matinding kalungkutan sa desisyon sa isang memorandum na ipinadala sa mga stakeholder. Inilarawan niya ang hakbang bilang isang masakit na huling paraan na nagagawa lamang matapos masuri ang lahat ng posibleng paraan upang mailigtas ang kumpanya. Pinasalamatan din ni Saban ang kanilang mga driver at konduktor na anay ay heartbeat ng kanilang serbisyo at tagapag-alaga ng kanilang mga pasahero, pati na rin ang mga kawani ng maintenance at kanilang opisina. Itinatag noong 1914 ang Philtranco ang may hawak ng titulo ng pinakamatandang kumpanya ng bus sa Asia. Hawak ang mahigit 250 bus, ang kumpanya ay nagsilbing koneksyon sa pagitan ng kabisera at mga lalawigan sa bansa na sumasaklaw sa mga rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas at Mindanao, kabilang ang Caraga, Davao at Northern Mindanao.
Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, karawan ngayon ng aktor at singer-songwriter na nagpasikat ng mga witing Lumayo Ka Man Sa Akin at Muli. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, February 16, taong 1953, isinilang sa Maynila ang actor and singer-songwriter na si Rodel Naval. Bata pa lamang ay malaki na ang pagmamahal ni Naval sa musika kasama ang kanyang buong pamilya, na lahat ay musically inclined, na ilan sa kanilang mga tinutugtog na instrumento ay ang piano at gitara, kung saan 7 taong gulang pa lamang si Naval nang matuto nito. Taong 1980 nang mag-migrate sa Canada ang buong pamilya, ngunit 1989 nang nagbalik Pilipinas si Naval at nirelease ang album na may titulong Finally, I Found Love. Nang yumaw ang kanyang ina ay nagpunta siya sa Japan upang maging performer at doon niya nadinig ang awiting Single Again ng Japanese singer na si Maria Takechi at makabuo ng lyrics base sa melody nito, bunsod na rin ang kalungkutan niya sa pagpanaw ng ina. Muling nagbalik dito sa bansa si Naval hanggang sa mabuo niya ang itinuturing na magnum opus o isang masterpiece na album noong 1990. Bahagi ng naturang album ang awiting Lumayo Ka Man Sa Akin na nirelease sa ilalim ng Ivory Records na Tagalog adaptation ng 1989 song na Single Again. Umabot sa triple platinum ang Lumayo Ka Man Sa Akin sa loob lamang ng 2 buwan mula nang ilabas ito. Pumanaw si Rodel Naval noong June 11, 1995 sa Toronto, Canada sa edad na 42 na base sa unang ulat noon ay bunsod ng pneumocystis pneumonia. Ngunit matapos ang 1 taon, inihayag ng pamilya niya na pumanaw ang actor and singer-songwriter dahil sa komplikasyon na may kaugnayan sa AIDS. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang pong balitang kakaiba, 2 turista sa Thailand, inakalang restaurant ang burol ng isang patay. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. At belated Happy Valentine's Day Oo, sa inyo lahat, ha? Ano ba, bakit may waiter ba dito sa burol na ito? Diba, tila nawaw mali nga ang 2 German tourists sa Thailand nang pumasok sila sa lugar na inakala nilang kainan pero burol pala ng patay. Ayon sa ulat, namamasyal ang 2 turista sa isang night market sa probinsya ng Nakhon si Tamarat nang may maamoy silang masarap na pagkain. Sinundan umano ng 2 amoy ng masarap na pagkain hanggang sa napadpad sila sa isang area na may nakalatag na mga mesa at upuan na akalain mong kainan talaga. Maya-maya lang ay napansin na nila na iba pa sa mga nakikiramay na nakaupo at tila naghihintay ng menu. Doon na may lumapit sa 2 upang ipaalam sa kanila na burol ang inyong napuntahan, burol ng patay. Sa halip naman na palisin, in-accommodate naman ng mga tao sa burol ang 2 turista at pinakain ang mga ito. Sa kultura ng mga Thai, lalo na sa mga nasa probinsya, ang burol ay karaniwang kinaganap sa open area ng isang Buddhist temple, kung saan malayang dumalo ang mga taong gustong makiramay. May mga mesa at upuan at may libreng pagkain bilang bahagi ng paggawa ng kabutihan para sa yumaw. Kadalasang naka-buffet style din ang mga pagkain, kaya kung hindi ka pamilyar sa kultura, ay akalain mong ikaw ay nasa isang kainan o handaan. Doon sa video, Doc Justin, na fina-flash natin, talagang hindi mo maiisip na ikaw ay nasa burol. No, akala mo talaga ay kainan. Parang banchito. Oo, parang bancheto. Kaya di rin natin masisisi itong mga turista ba't napagkamalan nilang restaurant o kainan. Dito sa atin, kung dyan restaurant, dito sa atin nagiging coffee shop. Oo. Kaya nga may mga magbabarkada na mga luko-luko din. Sasabihin sa barkada, tara magkape tayo at may kasamang galyita.
Ay, nako. doon pala nagkape sa Borol, anak na ko. Sige. O kaya paalala din yan, Doc Justin, na kapag kayo ay nasa ibang bansa, syempre may iba-ibang Yes. kultura. Oo, so Mag-research muna kayo. mag-research at mag-ingat din kasi baka mamaya may na-offend na tayo, Yan, di ba? tama. Oo, mabuti pang yung may respeto pa rin tayo kahit saan tayo pumunta. Correct. Okay, sige. Alright, ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, bigay ko muna, Albert, ang ating topic ngayong araw po ng Monday sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Sang-ayon ba kayong weak o mahina ang mga kabataan ngayon kumpara po noong 80s at 90s at bakit? Ayun. Ayan, marami nag-react kasi Oo, dito. correct. Maraming umalma. Marami na-offend din sa remark na yan ni Senator Padilla. Oh, for sure, nakita nyo na po ito, no? Ito pong naging pahayag ni Senator Robin Padilla na weak o mahihina daw po ang mga kabataan sa henerasyong ito kumpara daw po sa kanilang henerasyon noon. Ano ba yon? Anong particular na generation? Oh, basta mga kabataan daw ngayon eh. Kasama pa ba tayo doon? Hindi ko, Mga 90s? wag kang feeling dyan. Nakaranas din kami ng mga larong kalye. Wala pa kaming mga gadgets doon. Correct. Pero mamaya, hihimay-himayin natin kung anong aspeto. Kasi, Darlene, hindi naman pwedeng i-generalize mo na mahina ang kabataan ngayon dahil yung iba nga, nagpapaturo na yung mga lola't lolo sa gadgets sa apo. Paano bang kahinaan ng ibig sabihin? Diba? Ano naman, may gusto siyang i-point out. Pero mamaya, atin pong hihimayin yan para mas malinawan tayo sa issue na ito. Correct. At saka para mas makapag-komento din tayo ng maayos sukol po dito sa issue. So yan mga kanyusik, ulitin ko po ang katanungan, sang-ayon ba kayong weak o mahina ang mga kabataan ngayon kumpara noong 80s at 90s at bakit? Kasama nga tayo, Dar. Oo, hindi tayo kasama. Hindi, kasama tayo sa mga older generation. Sabihin mo na. Kasama tayo sa sakalam pala. Ayan. So yung ating pong text line 0929-321-8738 at maaari po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Nakakalungkot, no, Albert? Di na tayo kasama doon sa tinuturing na kabataan ngayon. Well, talagang kailangan tanggapin. Oo, yun. Sumasakit yung balaka. Sabi nga nila, Albert, no, yung pagiging matanda, ano ba ito? Hindi daw nakikita sa muka. Ay, ganon? Yung pagiging trentahin daw natin, hindi nakikita sa muka. Opo, kasi po, nasa tuhod po. Nasa tuhod, nasa balakang na. Nasa balakang din, nasa likod. Nasa batok na ang iba. Ayan. So yan po ang ating pag-uusapan na yung araw po ng Lunes. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, February 16, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antibo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.